Nakatayo si Angela sa gitna ng kanyang malawak na walk-in closet, isang espasyong mas malaki pa sa tinirhan niyang silid sa ampunan noong kanyang kabataan. Sa isang kamay, hawak niya ang isang hanger kung saan nakasabit ang isang silver gown na gawa sa pinakamahal na sutla, kumikinang na parang likidong buwan sa ilalim ng mga ilaw na dikristal. Sa kabila naman, isang simple at plansadong uniforme ng isang serbidora itim na paldaputing blusa at isang maliit na apron. Ang isa ay sagisag ng kanyang kasalukuyan, ang asawa ni Enrique de Villa, isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa bansa, ang babaeng kinaiinggitan ng lahat. Ang isa naman ay isang paalala ng kanyang pinanggalingan, isang anino ng kahirapang matagal na niyang iniwan, ngunit hinding-hindi niya malilimutan. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang dalawang damit ay kumakatawan sa dalawang mundo at sa gabing ito, kailangan niyang pag-isahin ang mga ito. Ano na namang kalokohan ito, mahal ko? Ang boses ni Enrique malalim at puno ng pag-aalala ay bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Pumasok ito sa closet, ang kanyang mamahaling suit ay nagbibigay ng matinding kaibahan sa simpleng unipormeng hawak ni Angela. Nilapitan siya nito at marahang hinawakan ng kanyang balikat. Ang mga mata nito'y nakatitig sa uniforme na para bang iyon ay isang ahas na handang tumuklaw. Isang eksperimento lang, Enrique. Mahinahong sagot ni Angela, ibinababa ang uniforme sa isang silya. Isang paraan para makita ang katotohanan. Katotohanan? Anong katotohanan, Angela? Ang charity gala na ito ay para sa pundasyong itinayo mo, para sa iyong ina. Dapat ikaw ang reyna ng gabi, hindi isang anino sa sulok. Bago pa man makasagot si Angela, marahas na tumunog ang telepono sa kanyang vanity table. Nakita ni Enrique ang pangalan sa screen. Bumuntong hininga ito. Si Mama. Inabot ni Angela ang telepono at pinindot ang speakerphone. Hello, Mama Remy. Bati niya, pinipilit pasiglahin ang kanyang boses. Angela Hija. Tumagos ang formal at may autoridad na boses ni Doña Remedios de Villa. Hindi ito masama, ngunit laging may kasamang bigat na parang bawat salita ay tinitimbang. Nais ko lang siguraduhin na handa ka na. Ang mga bisita ay magsisimulang dumating anumang oras at sana Susuot mo ang perlas na kwintas na ibinigay ko sa'yo. Tandaan mo, ang reputasyon ng pamilyang De Villa ay nakasalalay sa gabing ito. Napapikit si Angela. Reputasyon. Palaging iyon ang pinakamahalaga para sa kanyang biyenan. Hindi ang mga batang tutulungan ng pondo, hindi ang alaala ng kanyang yumaong ina na siyang dahilan ng pagtitipon, kundi ang imahe, ang pangalan. Opo, Mama Remy. Everything is under control. Magalang niyang sagot. Mabuti. Magkita na lang tayo mamaya. Siguraduhin mong perpekto ang lahat. At sa isang click natapos ang tawag, katahimikan ang bumalot sa kanila. Tumingin si Enrique sa kanya, ang muka ay nagpapakita ng pag-unawa sa bigat na pasan ng asawa. Nakikita mo na, bulong ni Angela. Para sa kanya, para sa karamihan sa kanila, ang gabing ito ay isa lamang palabas. Isang entablado para ipakita ang kanilang mga alahas at magagandang damit. Nakalimutan na nila ang tunay na diwa nito. Lumapit siya sa bintana at tinanaw ang mga kumikinang na ilaw ng Maynila. Ang pundasyong ito ipinangalan ko kay Mama dahil buong buhay niya nagsilbi siya sa iba nang walang hinihintay na kapalit. Isa siyang simpleng guro, pero ang puso niya ay para sa mga batang kapuspalad. Ang mga bisita sa baba, magbibigay sila ng malalaking donasyon, oo. Pero paano nila tratuhin ang mga taong nagsisilbi sa kanila, ang mga waiter, ang mga kusinero, ang mga security guard? Sila ba ay nakikita nila bilang tao o bilang mga kasangkapan lang para maging komportable ang kanilang gabi? Hinarap niya si Enrique, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon.
Iyon ang gusto kong malaman, Enrique. Gusto kong maranasan kahit sa isang gabi lang kung paano maging invisible. Gusto kong makita ang mga tunay nilang kulay kapag akala nila'y walang importanteng nakatingin. Umiling si Enrique, hindi makapaniwala. This is insane, Angela. Mapanganib yan. Paano kung may makakilala sa'yo? Paano kung mapahamak ka? Hindi mo kailangang gawin to. Kailangan kong giit ni Angela. Para kay mama, para sa sarili ko. Ayokong maging katulad nila bulag sa katotohanang nasa harapan lang natin. Papayag ako sa lahat ng gusto mo isusuot ko ang pinakamagandang damit sa susunod na 10 taon. Pero sa gabing ito, para sa alaala ng nanay ko, hayaan mo akong gawin ito. Hinawakan ni Enrique ang kanyang mga kamay. Hindi mo naiintindihan ang mundo nila, Angela. Masasakit sila magsalita. Mapanlait. Hindi ko kayang isipin na maririnig mo ang mga masasakit na salitang iyon. Narinig ko na ang lahat ng iyon noong bata pa ako, Enrique. Bago kita makilala, bago ako nagkaroon ng kahit ano. Sanay na ako. Ang gusto kong malaman ay kung may nagbago ba. Kung ang kayamanan ba ay totoong nagpapabuti sa isang tao o inilalabas lang nito ang tunay nilang kasamaan. Tinalikuran siya ni Enrique at nagsuklay ng buhok gamit ang kanyang mga daliri, isang senyales ng matinding pagkabagabag. Hindi ako papayag. Masyadong malaki ang panganib. Tatawagan ko si Mang Jose at sasabihin kong itigil ang kalokohang ito. Kinuha nito ang telepono. Ngunit bago pa man niya ito maidayal nagsalita si Angela, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matitinag. Hindi ito pakiusap, isa itong deklarasyon. Tinitigan niya ang asawa sa mga mata, ang kanyang refleksyon ay makikita sa makintab na sahig na gawa sa Nara. Ang silver gown ay nakatingin sa kanya mula sa hanger ng akit nangangako ng isang gabing puno ng karangyaan at paggalang. Sa tabi nito, ang uniforme ay tahimik na naghihintay, nag-aalok ng isang katotohanang maaring masakit, ngunit totoo. Kung hindi ka papayag, Enrique, sabi niya, nang may diin sa bawat salita, gagawin ko ito ng mag-isa. Ang bigat ng mga salita ni Angela ay nanatili sa hangin, mas mabigat pa sa mamahaling pabango na bumabalot sa kanilang silid. Si Enrique na laging may sagot sa bawat board meeting at negosasyon ay natigilan. Nakita niya sa mga mata ng kanyang asawa ang isang determinasyong hindi kayang sirain ng anumang argumento. Ito ay hindi isang simpleng kapritsyo. Ito ay isang paninindigan. Bumuntong hininga siya, isang tunog ng pagsuko at matinding pag-aalala. Angela, alam mong gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sabi niya, ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Pero ito ay pagbubukas ng sarili mo sa sakit. Ang sakit ay parte ng pag-unawa, Enrique. Sagot niya. Hinawakan nito ang kanyang mukha, ang mga hinlalaki ay marahang humahaplos sa kanyang pisngi. Sige, bulong nito. Papayag ako. Pero sa isang kondisyon. Nagtaas ng kilay si Angela. Ang orihinal na plano ay darating ako sa kalagitnaan ng gabi para masorpresa ang lahat sa anunsyo ng bagong scholarship program. Pero babaguhin ko yon. Darating ako ng maaga. 1 oras pagkatapos magsimula ang pagtitipon. Hindi kita hahayaang mag-isa dyan ng matagal. Iyon ay isang kompromisong hindi niya inaasahan. 1 oras. Sapat na panahon para sa kanyang eksperimento, ngunit sapat ding kasiguraduhan na mayroon siyang kakampi. Tumango si Angela, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, mahal ko. Basta't mag-iingat ka, sabi ni Enrique, at sa kanyang mga mata, nakita ni Angela ang isang takot na hindi niya madalas makita sa malakas niyang asawa. Hinalikan siya nito sa labi. Isang halik na puno ng pagmamahal at pag-aalala bago siya tuluyang lumabas ng silid para maghanda.
Ilang minuto ang lumipas, suot na ni Angela ang uniforme. Itinali niya ang kanyang buhok. Sa isang simpleng bun tinanggal ang kanyang hikaw na diamante at pinalitan ito ng mumurahing pekeng perlas. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatitig pabalik ay hindi si Angela De Villa, ang asawa ng milyonaryo. Siya ay si Ana, isang bagong saltang serbidora. Dumaan siya sa pasilyo ng mga empleyado, isang mundong kaiba sa kinang ng mga grand hallway ng hotel. Ang sahig ay hindi marmol, kundi semento. Ang amoy ay hindi pa bango kundi pinaghalong Clorox at mantika. Sa dulo ng pasilyo sa may service entrance ng Grand Ballroom, naghihintay si Mang Jose, ang kanilang matagal ng katiwala. Ang kanyang kulubot na mukha ay puno ng pag-aalala. Madam Angela, bulong nito ang boses ay halos hindi marinig. Sigurado po ba kayo rito? Mang Jose, mula ngayon ana na lang po. Paalala ni Angela nang may maliit na ngiti. At opo, sigurado po ako. Inabutan siya ni Mang Jose ng isang ekstrang apron. Kung sakali pong kailanganin ninyo, ang kusina ay parang isang gera, madam. Ana, mag-ingat po kayo. Maraming buwaya sa anyong tao ang darating ngayong gabi. Tumango si Angela at isinuot ang apron. Salamat po sa paalala, Mang Jose. Sa paghakbang niya papasok sa nagkakagulong kusina para siyang pumasok sa ibang dimensyon. Ang maririnig ay ang ingay ng mga kumakalansing na plato, ang sigawan ng mga chef na nag-uutos at ang mabilis na yabag ng mga paa. Ang init mula sa mga dambuhalang oven ay humahampas sa kanyang mukha. Ito ang makina sa likod ng karangyaan, isang lugar na hindi nakikita ng mga bisita, ngunit siyang nagpapatakbo ng lahat. Hoy, bago! Huwag kang tumunganga dyan! Sigaw ng isang babaeng headwaiter na abala sa pag-aayos ng mga tray ng kanapes. Kunin mo yung tray ng champagne at umikot ka na sa ballroom. Huwag mong hayaang matuyuan ng lalamunan ang mga bisita. Walang tanong-tanong na sumunod si Angela. Kinuha niya ang mabigat na silver tray na puno ng mga flute glass. Habang naglalakad isang dalagita na mukhang hindi nalalayo sa edad na 20, ang mabilis na lumapit sa kanya. Ate, ingat po sa paghawak, sabi nito. Medyo madulas yung pagkakalagay ng mga baso. Mabilis nitong inayos ang ilang baso sa kanyang tray. Ako nga po pala si Mia. Ana. Pakilala ni Angela, nagpapasalamat sa tulong ng dalaga. Salamat, Mia. Naku, wala yon. First day mo, ganyan din ako. Nung una nanginginig ang tuhod. Nakangiting sabi ni Mia, kailangan ko lang tong part-time job para sa tuition ko. Nursing po kasi ang kurso ko. Isang kislap ng paghanga ang dumaan sa mga mata ni Angela. Nakita niya ang kanyang sarili sa determinasyon ni Mia. Magandang kurso yan. Tiyak na magiging mahusay kang nurse balang araw. Ngumiti si Mia, isang tunay na ngiti na nagpaliwanag sa pagod nitong mukha. Sana nga po. O sige po, Ate Ana. Kailangan ko nang umikot. Good luck sa tin. At mabilis itong nawala sa gitna ng kaguluhan. Huminga ng malalim si Angela at itinulak ang swing door papasok sa Grand Ballroom. Ang biglaang pagbabago mula sa ingay ng kusina tungo sa marahang tunog ng isang string quartet ay nakakabingi. Ang ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay sumasayaw sa mga alahas ng mga bisitang nagsisimula ng dumating. Ngunit bago pa man siya makahakbang palayo sa pinto, isang pamilyar na presensya ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Doña Remedios sa kanyang eleganteng sapphire blue na terno ay dumating ng mas maaga sa inaasahan. Ang kanyang mga mata na kasing talas ng agila ay sinusuri ang bawat sulok ng ballroom, tinitiyak na ang lahat ay perpekto. Naramdaman ni Angela ang panlalamig ng kanyang dugo. Nakatayo siya sa gitna ng daan, hawak ang isang tray, isang perpektong target. Dahan-dahang lumingon ang kanyang biyenan patungo sa kanyang direksyon.
Nagtama ang kanilang mga paningin sa loob ng 1 segundo. Nakita ni Angela ang bahagyang pagsalubong ng mga kilay ni Doña Remedios, isang senyales ng pagtataka na para bang may isang bagay sa kanyang mukha na pamilyar ngunit wala sa lugar. Napatigil ang mundo ni Angela. Ito na ang katapusan ng kanyang plano. Ngunit bago pa man makapagsalita si Doña Remedios, mabilis na lumitaw si Mang Jose mula sa kung saan. Doña Remedios, mabuti po't narito na kayo. Sabi nito sa isang magalang ngunit apurahang tono. May kaunting problema po sa flower arrangement sa presidential table. Ang utos po ninyo ay puting rosas, ngunit may mga isiningit silang kulay rosas. Nais ko lang pong hingi ng inyong desisyon bago ito makita ng mga bisita. Ang atensyon ni Doña Remedios ay agad na nalipat. Ang isang maling bulaklak ay isang malaking kasalanan sa kanyang perpektong mundo. Ano hindi maari? Anya, at mabilis na sumunod kay Mang Jose, patungo sa kabilang dulo ng ballroom, ang serbidora ay ganap nang nawala sa kanyang isipan. Nakahinga ng maluwag si Angela, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Salamat Mang Jose, bulong niya sa sarili. Nang makabawi ng lakas, nagsimula na siyang umikot. Ngunit habang papalapit siya sa main entrance, narinig niya ang isang pamilyar na halakhak, isang tawa na matinis at puno ng kayabangan. Pumasok sina Victoria Rivas at ang alalay nitong si Charlene Lim. Si Victoria sa kanyang nagniningning na pulang gown ay parang isang reyna na sinusuri ang kanyang kaharian. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa buong silid. Nilalampasan ang mga mukha ng mga staff na para bang mga muebles lamang sila. Hanggang sa ang kanyang tingin ay huminto at dumapo kay Angela. Hindi ito isang tingin ng pagkakilala. Ito ay mas masahol pa. Ito ay isang tingin ng isang mandaragit na nakahanap ng kanyang bibiktimahin. Dahan-dahang gumuhit ang isang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Victoria, isang nangiting nangangako ng gulo. Tumingin siya kay Charlene, may ibinulong. At sabay silang tumawa, ang kanilang mga mata ay nakapako pa rin kay Angela. Naramdaman ni Angela ang paghigpit ng kanyang pagkakahawak sa tray. Ang laro ay hindi pa nagsisimula, ngunit alam na niya kung sino ang kanyang magiging kalaban. Ang marahang musika ng string quartet ay naging isang malayong ugong na lamang sa pandinig ni Angela. Ang kanyang mundo ay lumiit. Ang tanging mahalaga ay ang bigat ng silver tray sa kanyang mga kamay at ang dagat ng mga mapagmataas na mukha sa kanyang harapan. Sinimulan niyang ialay ang mga kopita ng champagne. Bawat paglapit ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ang ilan ay kumukuha ng baso nang hindi man lang siya tinitingnan. Ang kanilang mga pag-uusap tungkol sa bagong yate o sa bakasyon sa Europa ay hindi napuputol. Ang iba ay winawagayway lang ang kanilang kamay, isang senyales ng pagtanggi na para bang nagtataboy ng isang langaw. Bawat kilos, bawat sulyap o kawalan nito ay isang malinaw na mensahe. Isa ka lang, serbidora. Hindi ka mahalaga. Habang nag-aalok siya malapit sa isang grupo ng mga babaeng abala sa pagpapakita ng kanilang mga bagong alahas, isang matinis na kalansing ang pumunit sa hangin, ang tunog ng isang daliring pinitik. Hoy ikaw! Ang utos ay nagmula kay Victoria Rivas. Nakaupo ito na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang pulang gown nito ay nakakalat sa paligid niya. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Angela, kundi sa kaibigan nitong si Charlene. Itinuro niya ang baso nito nang hindi lumilingon. Wala nang laman ang baso ko. Naramdaman ni Angela ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang tawaging, "Hoy ikaw!" sa harap ng napakaraming tao ay isang sampal. Ngunit huminga siya ng malalim, ipinaalala sa sarili ang kanyang misyon at lumapit ng may propesyonal na ngiti. Pasensya na po, ma'am. Narito po ang champagne. Kumuha si Victoria ng isang baso mula sa tray nang hindi nag-aabalang magpasalamat. Sumunod naman si Charlene, ngunit bago pa man niya ito inumin,
Itinaas niya ito, malapit sa kanyang ilong, na para bang may inaamoy na masama. Medyo mainit yata ito. Reklamo ni Charlene ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng mga nasa paligid. Hindi ba dapat laging malamig ang champagne? Ganito ba ang serbisyo sa hotel na to? Pasensya na po, ma'am. Magalang na sagot ni Angela, pinapanatili ang kanyang kalmadong ekspresyon. Kung gusto po ninyo ikukuha ko kayo ng bago mula sa loob. Iwinagayway ni Charlene ang kanyang kamay. Huwag na. Baka abutin pa ng umaga. At uminom ito na may kasamang pag-irap. Nagpatuloy si Angela sa pag-ikot ngunit pakiramdam niya'y may mga matang nakasunod sa bawat kilos niya ang mga mata ni Victoria. Maya-maya, habang naglalagay siya ng mga platito ng appetizers sa isang mesa, isang lalaking nakabarong na halatang lasing na ang lumapit at kumuha ng hipon. Matapos itong kainin, walang pakundangang ipinatong nito ang ginamit na tissue sa mismong tray ni Angela sa tabi ng malilinis na pagkain. Pakitapon! Utos nito bago tumalikod at bumalik sa kanyang kausap. Napatitig si Angela sa basang tissue. Pakiramdam niya ay siya ang ginawang basurahan. Walang nagsalita, walang pumuna sa lalaki. Normal lang iyon. Para sa kanila iyon ang trabaho niya. Tahimik niyang kinuha ang tissue at inilagay sa bulsa ng kanyang apron. Nilunok ang pagkainsulto kasama ng kanyang pride. Ang pinakamatindi ay ang walang tigil na pagpuna ni Victoria. Kapag masyadong mabilis ang lakad ni Angela, sisigaw ito. Dahan-dahan naman, matatapon yan. Kapag masyadong mabagal, ano ba mas mabilis pa ang pagong sayo? Kapag nagpupuno siya ng baso, punuin mo ang baso. Huwag mong tipirin. Hindi mo yan sariling pera. Kapag nakatayo siya at naghihintay ng susunod na utos, bakit ka nakatayo lang dyan? Humanap ka ng gagawin. Ito ay isang laro. Para kay Victoria isang paraan para ipakita ang kanyang kapangyarihan. At ang bawat puna ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Angela. Ang gabi ay lumalalim nang mangyari ang pinakamasakit na pag-atake. Naglalakad si Angela malapit sa grupo ni na Victoria nang bigla itong tumayo at humarang sa kanyang daan. Tinitigan siya ni Victoria mula ulo hanggang paa na, para bang sinusuri ang isang insekto. Sandali. Sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay sadyang pinalakas para makuha ang atensyon ng lahat. Ang mga usapan sa paligid nila ay unti-unting humina. Pamilyar ka sa akin, nanigas si Angela. Hindi po yata tayo magkakilala, ma'am. Sagot niya ng mahinahon. Nag-isip si Victoria ang isang daliri ay nasa kanyang baba. Naalala ko na. Bulalas niya na may kasamang isang pekeng kislap ng pagkakatuklas. Ikaw yung katulong dati ni Tita Miling, di ba? Yung ano nga bang nangyari sa'yo? Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan na para bang humihingi ng tulong sa pag-alala. Oo. Ikaw yung nahuling nagnanakaw ng alahas niya. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga nakapaligid. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang mga sulyap na kanina'y mapang-ignora ay naging mapanghusga. Tumingin sila kay Angela na para bang siya ay isang kriminal. Naramdaman ni Angela na parang sinampal siya ng 10 beses. Ito ay isang direktang atake sa kanyang dignidad, isang kasinungalingang idinisenyo para wasakin siya sa harap ng lahat. Nagkakamali po kayo, ma'am, sabi ni Angela. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya sa kabila ng kanyang pagsisikap na maging kalmado. Hindi po ako yon. Ikinaway ni Victoria ang kanyang kamay na para bang walang halaga ang kanyang sinabi. Basta, magkamukha siguro kayo. Pare-pareho lang naman kayo ng itsura. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan at tumawa. Anyway, as I was saying, at nagpatuloy siya sa kanyang kwento na parang walang nangyari. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Naiwan si Angela
na nakatayo sa gitna ng mga mapanghusgang tingin. Mabilis siyang umatras patungo sa isang sulok na malapit sa pinto ng kusina. Kailangan niya ng isang sandali para huminga, para iproseso ang lason na ipinukol sa kanya. Habang nakatalikod narinig niya ang boses ni Charlene na bumubulong kay Victoria habang sila'y dumadaan. Grabe ka, Victoria. Kawawa naman pinagkamalan mo pang magnanakaw. At narinig ni Angela ang malamig at kontentong tawa ni Victoria, isang tunog na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Anong kawawa? Sagot ni Victoria, ang boses ay puno ng lason at kasiyahan. Tingnan natin kung gaano katibay ang sikmura ng daga na yan. Ang gabi ay patuloy na dumadaloy sa isang ilog ng alak, pekeng papuri at marahang musika. Si Angela na pilit pinapanatili ang kanyang profesional na maskara ay abala sa pagliligpit ng mga gamit na platito. Sa kanyang tabi si Mia ay maingat na inilalagay ang mga maruruming baso sa isang malaking tray. Ang pagod ay bakas na sa mukha ng dalaga, ngunit pilit pa rin siyang ngumingiti sa bawat bisitang kanyang pinagsisilbihan. Habang sabay silang naglalakad patungo sa kusina, biglang natapilok si Mia sa laylayan ng isang mamahaling carpet. Sa isang iglap, nawalan siya ng balanse. Ang tunog ng nababasagin mga kopita, platito at baso ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, mas malakas pa sa musika ng orkestra. Ang lahat ng usapan ay huminto. Ang lahat ng ulo ay lumingon. Nakatayo si Mia sa gitna ng mga bubog, nanginginig. Ang mukha ay namumutla sa takot at kahihiyan. Ang champagne at mga tira-tirahan ay kumalat sa sahig na parang isang malagim na obra. At sa ibabaw ng lahat ng ito, nakatayo si Victoria, ang kanyang pulang gown ay ilang pulgada lang mula sa nagkalat na bubog. Ang kanyang muka ay isang maskara ng galit at pagkasuklam. Walang silbi. Ang sigaw ni Victoria, ang kanyang boses, ay parang latigo na humampas sa katahimikan. Tingnan mo ang ginawa mo. Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Bobo? Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mata ni Mia. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Victoria, isang tawang walang kagalakan. Magkano lang ba ang sweldo mo para makabasag ka ng mga gamit na mas mahal pa sa buong buhay mo? Siguro dapat sa sahod mo na lang namin ito ibawas. Ang bawat salita ay isang suntok na lalong nagpalubog kay Mia sa kahihiyan. Niyuko niya ang kanyang ulo, nais na lamang nalamunin siya ng lupa. Ang mga bisita ay nanonood lang, ang ilan ay may halong awa, ngunit karamihan ay may pagkadismaya na, para bang ang isang langgam ay nagkaroon ng kapangahasang sirain ang kanilang perpektong picnic. Hindi na ito natiis ni Angela. Mabilis siyang humakbang pasulong, inilagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Victoria at nang nanginginig na si Mia. Hinarap niya si Victoria ng may paggalang ngunit may diin sa bawat salita. Ako po ang may kasalanan, ma'am. Sabi ni Angela, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ako po ang nakabangga sa kanya, kaya niya nabitawan ng tray. Pasensya na po kayo. Natigilan si Victoria. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng mas malalim na pagkutya. Tiningnan niya si Angela mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay tumingin siya kay Mia. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sabi niya na para bang may naunawaan siyang isang malaking sikreto. Nagkakampihan ang mga palpak. Isang bulag na binangga ng isa pang tanga. Kayong mga mahihirap talagang may sarili kayong mundo. No ang pagkakaisa ng mga walang pangarap. Ang insulto ay hindi na lamang para kay Mia. Ito ay para sa kanilang lahat. Bago pa man makasagot si Angela, iwinasiwas ni Victoria ang kanyang kamay. Linisin niyo yan. Pareho kayo. At ayokong makita ang pagmumukha niyo malapit sa mga bisita ko.
Tumalikod si Victoria at bumalik sa kanyang mga kaibigan na para bang isang reyna na katatapos lang magparusa sa kanyang mga alipin. Agad namang lumapit ang ibang staff para tulungan silang maglinis. Hinawakan ni Angela ang braso ni Mia na umiiyak na ng tahimik. "Halika," bulong niya. "Punta tayo sa loob." Dinala niya si Mia sa staff pantry sa likod ng kusina, isang maliit na espasyong amoy kape at pagod. Pinaupo niya ito at binigyan ng isang basong tubig. "Salamat, Ate Ana," sabi ni Mia sa pagitan ng mga hikbi. "Hindi mo naman kailangang gawin yon. Ako naman talaga ang may kasalanan." "Walang may kasalanan, Mia," mahinahong sabi ni Angela, umupo sa tabi niya. "Aksidente ang nangyari. Ang hindi tama ay ang paraan ng pagtrato niya sa'yo. Walang sino man ang may karapatang ipahiya ka ng ganoon." Sumandal si Mia sa pader, ang kanyang mga balikat ay nanghihina. "Kailangan ko po talaga tong trabaho, Ate Ana. Nagkasakit po kasi si tatay at kailangan ko pong tumulong sa pagbabayad ng tuition ng kapatid ko. Pangarap ko po kasing maging guro pero parang ang layo-layo." Isang kirot ang naramdaman ni Angela sa kanyang dibdib. Sa kwento ni Mia, narinig niya ang alingaw-ngaw ng sarili niyang nakaraan, ang mga gabing nag-aaral siya sa ilalim ng ilaw ng poste, ang mga araw na kumakain siya ng isang beses lang, ang pangarap na makatakas sa ampunan at magkaroon ng magandang buhay. Nakita niya sa mga mata ni Mia ang parehong apoy at pag-asa na minsan ay halos mamatay sa loob niya. Hinawakan ni Angela ang mga kamay ni Mia. "Ang mga ito'y magaspang sa trabaho ngunit mainit. Huwag mong sasabihin yan," sabi niya ng may diin. "Ang mga taong katulad niya, Mia, ginagamit nila ang kanilang kayamanan para tapakan ng iba dahil sa loob-loob nila, alam nilang walang-wala sila. Ang tunay na lakas ay nasa puso mong puno ng pangarap. Huwag mong hahayaang patayin nila yan." Sa mga salitang iyon, mas lalong napaiyak si Mia. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito dahil sa kahihihiyan, kundi dahil sa pasasalamat. Sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman niyang may nakakita sa kanya bilang isang tao. Habang marahan niyang tinatapik ang likod ni Mia, isang malamig na anino ang tumabon sa kanilang dalawa. Napakagandang eksena. Ang boses ni Doña Remedios ay parang yelo, matigas at walang emosyon. Nakatayo ito sa may pintuan ng pantry, hawak ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanila. Nakita niya ang lahat. Ang uniforme, ang pag-iyak ni Mia, ang pag-alo ng kanyang manugang. Ang ekspresyon sa mukha ng matanda ay isang komplikadong pinaghalong galit, pagkadismaya, at isang bagay na hindi maipaliwanag ni Angela, marahil ay pagkalito. Tila hindi nito maintindihan ang larawang nasa harapan niya. Dahan-dahang tumayo si Angela, ang kanyang katawan ay naging alerto. Lumapit si Doña Remedios, ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Huminto ito sa harap mismo ni Angela. Ang kanyang tingin ay hindi pa rin nagbabago. "Anong kalokohan ito, Angela?" tanong niya sa isang mapanganib na bulong, sapat lang para marinig nilang dalawa. "Anong laro ang nilalaro mo?" Tumingin siya sa umiiyak na si Mia at pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang tingin kay Angela. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa malamig na apoy. "Ipinapahiya mo ang buong pamilya." Dinala ni Doña Remedios si Angela papasok sa tahimik na stockroom ng mga linen, isang maliit na silid na amoy sabon at bagong plansang tela. Ang kaibahan nito sa ingay at kinang ng ballroom ay nakakabingi. Isinara niya ang pinto at ang tanging maririnig na lamang ay ang muffled na tunog ng orchestra. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Ulit ng matanda ang kanyang boses, ay isang kontroladong bulong na puno ng galit. Ang kanyang mga mata, na karaniwang kalmado at mapanuri, ay nag-aapoy ngayon. "Alam mo ba kung anong kahihiyan ang idudulot mo sa pangalan natin
Oras na malaman ng mga tao kung sino ka. Huminga ng malalim si Angela. Pinipilit na pakalmahin ang kanyang sarili. Hindi po ito laro, Mama Remy. Sagot niya, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng sitwasyon. Ito po ay paghahanap ng katotohanan. Ang pundasyong ito ay para sa alaala ni Mama. Gusto ko lang pong siguraduhin na ang mga taong tumutulong dito ay may puso, hindi lang may pera. Puso. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Remedios. Angela, pakinggan mo ako. Sa mundong ito, ang reputasyon ang mas mahalaga kaysa sa puso. Ang katotohanan ay hindi nagbabayad ng utang o nagpapasara ng magagandang kasunduan sa negosyo. Ang pangalan natin, ang pangalan ng mga Divilla, iyon ang ating yaman. At winawasak mo ito sa bawat segundo. Nasuot mo ang uniformeng yan. Pero paano po ang pangalan ni Mama? Giit ni Angela, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Ang pangalan ng isang simpleng guro na mas may dignidad pa kaysa sa lahat ng mga mayayamang nandyan sa labas, na kung manlait ng kapwa ay parang basura lang. Ang pangalan po niya ang nakasalalay dito. Hindi lang ang pangalan ng mga Divilla. Isang malamig na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Doña Remedios ang kanyang manugang na parabang ngayon lang niya ito nakita, hindi bilang ang ulilang pinalad na mapangasawa ng kanyang anak, kundi bilang isang babaeng may sariling paninindigan na hindi kayang yumuko. Tapusin mo na itong kabaliwan na ito. Ngayon din. Utos ng matanda, ang kanyang boses ay pinal at walang puwang para sa anumang diskusyon. Magpalit ka ng damit. Lumabas ka bilang si Angela Divilla bago pa mahuli ang lahat. Tumalikod si Doña Remedios at lumabas, iniwan si Angela sa gitna ng mga nakatuping mantel at mabangong sabon. Napapikit si Angela. Ang utos ng kanyang biyenan ay malinaw, ngunit ang tawag ng kanyang konsensya ay mas malakas. Matapos ang ilang sandali, inayos niya ang kanyang uniforme, huminga ng malalim at muling lumabas. Ang ballroom ay masigla pa rin. Ang mga bisita ay tumatawa, umiinom, walang kamalay-malay, sa dramang naganap sa likod ng mga pinto. Ngunit para kay Angela, ang hangin ay mas mabigat. Ang bawat ngiti ay tila isang maskara. Alam niyang ang oras niya ay paubos na. Nakita niya si Victoria, nakikipagtawanan sa isang grupo malapit sa entablado. Sa tabi nito ay ang asawa ng French ambassador, isang matangkad at eleganteng babae na nakasuot ng isang napakagandang puting-puting gown. Hawak ni Victoria ang isang kopita ng red wine. Habang papalapit si Angela para kuhanin ang mga basyo sa kanilang mesa, nagtama ang kanilang mga mata. Isang masamang kislap ang dumaan sa mga mata ni Victoria. Isang ideya, isang plano. Nakita ni Angela ang dahan-dahang pagbabago sa kilos ni Victoria. Tila sinasadya nitong humakbang paatras, mas malapit sa daraanan ni Angela. At sa eksaktong sandali na dumaan si Angela sa likuran nito, biglang natapilok si Victoria. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang sigaw ni Victoria, ang pagtilapon ng red wine mula sa kanyang kopita. At ang mabagal na pagbuhos nito, isang malagim na pulang mantsa sa malinis at puting-puting gown ng asawa ng ambassador. Isang kolektibong pagsinghap ang pumuno sa buong ballroom. Ang musika ay biglang huminto. Mon Dieu! Sigaw ng ginanggulat na napatingin sa kanyang damit, na ngayon ay may malaking mantsa ng alak. Ngunit bago pa man may makapagsalita, umalingaw-ngaw ang boses ni Victoria, puno ng pekeng pagkagulat at tunay na galit. Ang kanyang daliri ay nakaturo ng diretso kay Angela. Tingnan mo ang ginawa mo. Sigaw niya. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Tanga, stupida, sinira mo ang gabi. Sinira mo ang damit niya. Ang lahat ng mata na kanina'y nasa mantsa ay napunta ngayon kay Angela. Siya ang sentro ng atensyon, ang nag-iisang may kasalanan sa mata ng lahat.
Hindi ko po sinasadya. Simula ni Angela, ngunit pinutol siya ni Victoria. Anong hindi sinasadya? Lampakawalang kwenta. Kinuha ni Victoria ang isang puting table napkin mula sa mesa. Ikinuyumos ito at ibinato sa sahig sa paanan ni Angela, malapit sa mantsa ng alak na tumulo sa marmol. Ang sumunod na sinabi niya ay isang utos na nagpayanig sa buong silid, isang salitang naguhubad sa lahat ng natitirang dignidad ni Angela. Sa harap ng daan-daang bisita, sa harap ng kanyang biyenan na nakatayo sa di kalayuan at gulat na nanonood, sumigaw si Victoria sa isang boses na malinaw at malupit. Lumuhod ka at linisin mo to. Ang katahimikan sa ballroom ay nakabibingi. Ang lahat ay nakatingin naghihintay. Si Angela ay nakatayo doon. Ang kuyumos na napkin sa sahig ay parang isang puting bandila ng pagsuko. Ang init ng kahihiyan ay umakyat sa kanyang mukha at ang kanyang puso ay dumadagundong na parang tambol sa isang digmaan na alam niyang malapit na siyang matalo. Mula sa di kalayuan nakita niya ang mukha ng kanyang biyenan. Hindi na ito galit kundi isang purong pagkabigla na para bang nasasaksihan nito ang isang bangungot na nagkakatotoo. Ang mundo ni Angela ay tila bumagal. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na kalabog sa kanyang dibdib. Ang mga mukha sa paligid niya ay lumabo. Ang mga ito'y naging mga maskarang, walang ekspresyon, mga manonood sa isang koliseum na naghihintay ng dugo. Ang utos ni Victoria lumuhod ka ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang malupit na kampanang hindi tumitigil. Nakatitig siya sa puting napkin sa sahig. Isang simpleng piraso ng tela, ngunit sa sandaling iyon, ito ang naging simbolo ng lahat ng kanyang pinanggalingan, ng pang-aapi, ng kahihiyang pilit niyang tinakasan sa buong buhay niya. Kung luluhod siya, hindi lang niya lilinisin ang sahig. Pupulutin din niya ang lahat ng pangiinsultong ibinato sa kanya at tatanggapin niyon bilang kanyang katotohanan. Dahan-dahan, halos hindi niya namamalayan nagsimulang bumaluktot ang kanyang mga tuhod. Hindi dahil sa pagsunod, kundi dahil sa bigat. Ang bigat ng pagtitimpi, ang bigat ng pag-iisa. Naramdaman niya ang malamig na marmol sa ilalim ng dulo ng kanyang sapatos. Isang pulgada na lang, at luluhod na siya. Nakita niya ang mapanagumpay na ngisi sa mukha ni Victoria. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ni Doña Remedios. Nakita niya ang awa sa mukha ni Mia na nakatayo sa may pinto ng kusina. At sa sandaling iyon, nang malapit na siyang sumuko sa bigat ng lahat, isang boses ang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Isang boses na pamilyar. Isang boses na puno ng kapangyarihan, isang boses na kanyang kanlungan. Anong kaguluhan ito? Ang tanong ay hindi pa sigaw, ngunit ang awtoridad na taglay nito ay sapat na para pilitin ang lahat na lumingon. Nakatayo sa grand entrance ng ballroom si Enrique de Villa. Ang kanyang perpektong gupit na suit, ang kanyang matikas na tindig, at ang kanyang matalim na mga mata ay agad na nagpabago sa kapaligiran. Hindi na ito isang simpleng gulo lamang. Ang may-ari ng imperyo, ang hari ng palasyo, ay dumating na. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang eksena, ang asawa ng ambasador na may mantsa sa damit si Victoria, na may itsurang nag-aakusa, ang nagkalat na bubog mula sa naunang insidente, at ang pinakamasakit sa lahat ang kanyang asawa, si Angela, na nakasuot ng uniforme ng serbidora, nasa bingit ng pagluhod sa sahig. Sa isang iglap, ang pagkalito sa mukha ni Enrique ay napalitan ng isang bagay na mas madilim at mas mapanganib, isang malamig na galit. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at tiyak habang tinatawid niya ang ballroom. Ang dagat ng mga bisita ay automatikong nahawi para bigyan siya ng daan. Walang sino man ang nangahas na humarang. Ang bawat hakbang niya ay isang malakas na dagundong na nagpapahiwatig ng paparating na bagyo. Huminto siya sa tabi mismo ni Angela. Hindi niya ito tiningnan. Ang kanyang mga mata
ay nakapako kay Victoria na ngayon ay biglang namutla. Ang mapanagumpay na ngiti nito ay naglaho na palitan ng isang nerbiyosong paglunok. Dahan-dahan iniangat ni Enrique ang kanyang kamay at marahang ipinatong sa balikat ni Angela, isang kilos ng pag-aari at proteksyon. At sa isang malumanay, ngunit matatag na paghila itinayo niya ito. Ang simpleng kilos na yon ay isang malinaw na mensahe. Hindi siya luluhod. Hindi sa harap ko. Enrique, butit dumating ka. Sabi ni Victoria pilit na pinapasigla ang kanyang boses, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Itong serbidora mo napakalampa. Tingnan mo ang ginawa niya sa damit ni Madame Dubois. Isang kahihiyan. Hindi pa rin inaalis ni Enrique ang kanyang tingin kay Victoria. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Serbidora. Tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Oh, at hindi lang yan, kanina pa siya nagdudulot ng gulo. Dapat mo siyang tanggalin sa trabaho ngayon din. Giit ni Victoria na hindi pa rin nauunawaan ang lalim ng problemang kanyang pinasok. Si Charlene na nasa tabi niya ay nagsimulang mamutla, dahan-dahang humahakbang paatras na para bang gustong maging invisible. Sa wakas ibinaling ni Enrique ang kanyang tingin kay Angela. Marahan niyang inayos ang kwelyo ng uniforme nito at pagkatapos ay inalis ang isang hibla ng buhok na naligaw sa mukha nito. Ang kanyang mga kilos ay puno ng lambing, isang matinding kaibahan sa tensyonadong kapaligiran. Pagkatapos, muli niyang hinarap si Victoria. Ang kanyang mga mata ay madilim na parang isang papalapit na unos. Isang sarkastikong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa baywang ni Angela. Idinikit ito sa kanyang tabi, isang kilos na hindi maipagkakaila ng sinuman. Serbidora. Ulit niya ang bawat salita ay mabagal at puno ng kahulugan. Humarap siya sa lahat ng mga bisita, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. Isang malaking karangalan na makasama natin ang napakaraming importanteng tao ngayong gabi. Huminto siya, hinayaang mabitin ng lahat. At pagkatapos, tinitigan niya si Victoria ng diretso sa mga mata. Pero mukhang may isang tao kang hindi pa nakikilala, Victoria. Ang kanyang nangiti ay lumawak, ngunit ito'y puno ng pagbabanta. Hindi mo ba nakikilala ang asawa ko? Kung ang isang salita ay kayang magpatigil sa pag-ikot ng mundo yon, ay ang salitang asawa ko. Ang mga salitang binitawan ni Enrique ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong ballroom. Sa isang iglap, ang mga bulungan ay naging isang malakas na agos ng pagkabigla. Ang mga panga ay nangalaglag, ang mga kopita ng alak ay nanigas sa ere, hindi makarating sa mga bibig na nakanganga. Ang babaeng nakauniforme, ang lampa, ang tinawag na, "Hoy ikaw!" Ang pinagbintangang magnanakaw, ang pinapaluhod, siya, ang asawa ni Enrique de Villa. Ang katotohanan ay isang malupit na sampal na tumama sa mukha ng lahat, ngunit wala nang mas nasaktan pa kaysa kay Victoria Rivas. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala na, para bang sinipsip ito ng isang vacuum. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkatanto, nagpapalipat-lipat ng tingin mula sa seryosong mukha ni Enrique patungo sa kalmadong mukha ni Angela. Ang kanyang utak ay tila hirap na hirap iproseso ang impormasyong sumisira sa kanyang perpektong gabi. Aasawa. Utal ni Victoria ang salita ay parang isang tinik na bumara sa kanyang lalamunan. Imposible. Nagbibiro ka, Enrique. Ito ay isang masamang biro. Ngunit ang ekspresyon sa mukha ni Enrique ay malayo sa pagbibiro. Ang tanging masamang biro dito, Victoria. Sagot niya, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo, ay ang pag-aakala mong may karapatan kang tapak-tapakan ang isang taong hindi mo kilala. Hinigpitan niya ang pagkakaakbay kay Angela.
para sa kaalaman ng lahat. Pagpapatuloy niya ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ng formal ang aking asawa, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang ito at ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayong gabi. Siya si Angela De Villa, ang tagapagtatag ng liwanag ni Elena Foundation. Isang alon ng kahihiyan ang rumagasa sa mga bisita. Naalala nila ang kanilang mga sariling kilos, ang pag-irap, ang pagwawalang bahala, ang mga masasakit na komento. Ang bawat isa ay naging kasabwat sa kahihiyang naganap. Si Charlene, ang matalik na kaibigan ni Victoria, ay dahan-dahang umaatras, nais na magtago sa likod ng isang malaking halamang palamuti. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng napkin na ipinapalinis kay Angela. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ang kontratang pinapangarap ng kanyang asawa mula sa kumpanya ni Enrique ay naging abo na. Ngunit bago pa man magpatuloy si Enrique sa kanyang paglalabas ng galit, isang kamay ang marahang pumigil sa kanyang braso. Si Angela. Tumingala siya sa kanyang asawa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na nagsasabing, "Ako naman." Dahan-dahan siyang humakbang pasulong inaalis ang pagkakayakap ni Enrique. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtatago sa likod ng kanyang asawa. Siya na ang nasa sentro. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang reyna na muling inaangkin ang kanyang trono. Hindi siya sumigaw. Hindi niya kailangan. Ang kanyang boses nang magsimula siyang magsalita ay kalmado, malinaw, at tumatagos sa puso na parang isang punyal. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya ang kanyang mga mata ay matiyagang nilibot ang buong silid, tinitingnan ang bawat mukha. Ako nga po si Angela, pero ngayong gabi, mas nakilala ninyo ako bilang si Ana. Humarap siya kay Victoria na ngayon ay nanginginig na sa takot. Tinawag mo akong, "Hoy ikaw." Sabi ni Angela, ang kanyang boses ay hindi galit, kundi puno ng isang nakalulunod na kalungkutan. Pinagbintangan mo akong magnanakaw. Tinawag mo akong tanga-estupida at walang silbi. Nakita mo akong hindi bilang isang tao, kundi bilang isang bagay na maaari mong paglaruan. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa babaeng natapunan ng alak. Patawad po, Madame Dubois, sa mantsa sa inyong magandang damit. Ito po ay isang aksidente. Isang aksidenteng sinadya ng taong nasa tabi ninyo. Ang mga mata ng lahat ay napunta kay Victoria. At ikaw, Charlene. Pagpapatuloy ni Angela, ang kanyang tingin ay matalim na parang kutsilyo. Narinig ko ang reklamo mo tungkol sa mainit na champagne at narinig ko rin ang bulong mo kay Victoria. Tingnan natin kung gaano katibay ang sikmura ng daga na yan. Namutla si Charlene na parang isang multo. Sa wakas ibinaling ni Angela ang kanyang tingin sa kanyang biyenan, si Doña Remedios na nakatayo na parang isang estatwa, ang muka ay isang maskara ng hindi maipaliwanag na emosyon. At sa inyo, Mama Remy, sabi ni Angela, at sa unang pagkakataon, isang bahid ng sakit ang gumuhit sa kanyang boses. Ang masakit po ay hindi ang kanilang mga salita, kundi ang inyong pananahimik. Nakita ninyo ang lahat, ngunit wala kayong ginawa. Ang mga salitang yon ay parang isang sampal na gumising kay Doña Remedios mula sa kanyang pagkatulala. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Muling hinarap ni Angela ang lahat ng mga bisita. Ang kanyang tindig ay marangal, ang kanyang dignidad ay buo. Kahit na suot niya ang uniforme ng pang-aalipusta. Naisip ko ngayong gabi na ang suot pala ng isang tao ay isang salamin. Pagtatapos niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa isang katahimikang mas malalim kaysa dati. Pero hindi nito isinasalamin kung sino sila. Isinasalamin nito kung paano ninyo sila tinitingnan. Itinaas niya ang kanyang baba, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang insulto.
Ang tanong ko sa inyo ngayong gabi, anong klaseng tao ang nakikita ninyo sa salamin? Ang tanong ni Angela ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang mabigat na espadang nakatutok sa leeg ng bawat bisita. Walang nangahas sumagot. Walang gustong aminin ang pangit na refleksyong nakikita nila sa kanilang mga sarili. Ang buong ballroom na kanina'y puno ng ingay at halakhakan ay naging isang silid hukuman kung saan ang bawat isa ay sabay-sabay na akusado at hukom. Ang katahimikan ay binali ng isang tunog ang marahang yabag ng sapatos sa marmol na sahig. Ang lahat ng mata ay napunta sa pinagmulan nito. Si Doña Remedios de Villa, ang matriarka ang reyna ng alta sosyedad, ay dahan-dahang humahakbang palayo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha na kanina'y isang maskara ng pagkabigla ay nababalot na ngayon ng isang emosyong matagal na niyang hindi ipinapakita sa publiko, ang pagsisisi. Ang bawat hakbang niya patungo sa entablado ay tila isang paglalakbay na tumatagal ng 100 taon. Ang bawat sulyap ng mga bisita ay parang isang dagok, ngunit hindi siya tumigil. Nilagpasan niya ang kanyang anak na si Enrique. Nilagpasan niya si Victoria, na ngayon ay parang isang basang sisiw na iniwan sa gitna ng unos. Huminto siya sa harap mismo ng kanyang manugang, sa harap ni Angela, sa harap ng babaeng suot ang uniforme ng isang serbidora. Ang lahat ay nag-abang inaasahan ng isang pagsabog, isang pagtatanggol sa pangalan ng pamilya. Ngunit ang ginawa ni Doña Remedios ay isang bagay na yumanig sa pundasyon ng kanilang mundo. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang mga kamay na sanay humawak ng mga kopita ng champagne at pumirma ng malalaking tseke at marahang hinawakan ang mga pisngi ni Angela. "Patawarin mo ako, anak." Bulong niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng luha. "Patawarin mo ako." Sa harap ng daan-daang pares ng matang nanonood, niyakap ni Doña Remedios ang kanyang manugang. Isang yakap na mahigpit, isang yakap na nagsasabi ng lahat ng hindi niya masabi sa salita. Isang yakap ng pagtanggap, isang yakap ng paghingi ng tawad. Ang eksenang yon, ang eleganteng matriarka na yumayakap sa isang serbidora, ay isang larawang hindi malilimutan ng sinuman sa mga naroroon. Ito ang opisyal na pagbaligtad ng mundo. Matapos ang isang mahabang sandali, kumala si Doña Remedios sa yakap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Angela. Pagkatapos humarap siya sa mga bisita, ang kanyang tindig ay muling naging marangal, ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang awtoridad ay hindi na nagmumula sa kanyang pangalan, kundi sa kanyang bagong nahanap na katotohanan. "Ang aking manugang ay tama." Anya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "Ako higit kanino man ay naging bulag, ikinahihiya ko hindi ang kanyang suot, kundi ang aking sariling pananahimik. Ikinahihiya ko ang asal na ipinakita ng mga taong inaakala kong mga kaibigan. Ang gabing ito ay para sa isang marangal na layunin, ngunit dinungisan ito ng ating kayabangan." Ang kanyang tingin ay matalim na dumapo kay Victoria. "At ikaw, Victoria," sabi niya, ang bawat salita ay parang isang sampal. "Akala ko ay isa kang dekalidad na event organizer. Ngunit ngayon ko lang nalaman ang kalidad pala ay hindi nasusukat sa ganda ng dekorasyon, kundi sa ganda ng pag-uugali. At sa bagay na yon, ikaw ay bangkarota." Sa kabilang dako ng silid, nag-vibrate ang telepono ni Ginoong Lim, ang asawa ni Charlene. Binasa niya ang mensahe sa screen. Ito ay isang maikling text mula sa executive assistant ni Enrique. "Mr. De Villa has officially terminated the pending partnership agreement with Lim Consolidated, effective immediately." Nalaglag ang panga ni Ginoong Lim. Tumingin siya sa kanyang asawa na abala pa rin sa pagtatangkang magtago. At umiling-iling ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Kinuha niya ang braso ng kanyang asawa. "Umuwi na tayo, Anya, sa isang marahas na bulong. Tapos na tayo dito. Tapos na ang lahat."
Walang nagawa si Charlene kundi magpahila palabas. Ang kanyang pag-alis ay isang tahimik na pag-amin ng kanilang pagkatalo. Ang atensyon ay muling bumalik kay Victoria, na ngayon ay naiwang mag-isa sa gitna ng entablado, inabandona ng kanyang kaibigan at hinusgahan ng babaeng dati niyang tinitingala. Ang kanyang mukha ay isang pinaghalong galit-takot at kawalan ng pag-asa. Hindi niyo naiintindihan. Utal niya sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Siya, niloko niya tayong lahat. Ngunit wala nang nakikinig. Ang kanyang mga salita ay nawalan na ng bigat. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na. Siya ay naging isang anino, isang paalala ng isang uri ng pag-uugali na hindi na katanggap-tanggap. Sa silid na yon, nakatayo siya doon nag-iisa at talunan na papaligiran ng katahimikan ng kanyang sariling pagkawasak. Ang pag-alis ni na Charlene at ng kanyang asawa ay parang isang senyales. Ito ang simula ng pagguho ng mundo ni Victoria. Sa desperasyon, humakbang siya patungo kay Angela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ikaw, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng kamandag. Kasalanan mo to. Sinira mo ang lahat. Isa kang ahas na nagbabalat kayo. Itinaas niya ang kanyang kamay, handang sampalin si Angela sa harap ng lahat. Ngunit ang kanyang kamay ay hindi kailanman umabot sa pisngi ni Angela. Bago pa man ito makalapat, isang matatag na kamay ang pumigil dito sa ere. Si Mang Jose, ang matandang katiwala, ay nakatayo na ngayon sa pagitan nila. Sa likod niya ay dalawa pang malalaking security guard ng hotel. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may babala. Senyorita Victoria, sabi niya sa isang magalang ngunit hindi natitinag na boses. Sa tingin ko po ay oras na para kayong umuwi. Walang karapatan ng isang matandang utusan na hawakan ako. Sigaw ni Victoria, sinusubukang bawiin ang kanyang kamay. Hindi na po kayo welcome dito. Simpleng sagot ni Mang Jose. Ang kanyang mga salita, bagamat mahinahon, ay may bigat ng isang pinal na hatol. Walang nagawa si Victoria kundi magpatangay palabas. Ang kanyang mga sigaw ng protesta ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng maglaho sa likod ng nagsarang mga pinto. Ang halimaw ay naitaboy na. Isang kolektibong buntong hininga ang kumawala mula sa mga bisita na para bang isang mabigat na ulap ang umalis sa ibabaw nila. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Kinuha ni Enrique ang mikropono. Patawad sa naging abala ni. Aniya ang kanyang boses ay muling naging kalmado at puno ng kontrol. Nais kong ipagpatuloy natin ang gabing ito, ngunit sa isang mas makabuluhang paraan. Huminga siya ng malalim. Ang liwanag ni Elena Foundation ay itinayo para magbigay ng pag-asa. At ngayong gabi, nasaksihan nating lahat kung gaano kadaling mawala ang liwanag na yon sa gitna ng kadiliman ng paghuhusga. Dahil dito, nagpasya kami ng aking asawa at ng aking ina na palawakin ang misyon ng pundasyon. Ang mga bulungan ng pag-usisa ay nagsimula. Simula sa susunod na semestre, pagpapatuloy ni Enrique, ang pundasyon ay maglulunsad ng isang bagong scholarship program. Ito ay hindi lamang para sa mga batang ulila, kundi para din sa mga anak ng bawat empleyado ng De Villa Group of Companies, mula sa mga janitor sa mga hardinero, hanggang sa mga staff ng ating mga hotel, dahil naniniwala kami na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa edukasyon at oportunidad para sa lahat. Isang aalon ng paghanga ang rumagasa sa ballroom. Ang ilan sa mga bisita ay nagsimulang pumalakpak. Marami sa mga ito ang lumapit kay Angela, humihingi ng tawad sa kanilang naging asal. Patawarin mo kami, Angela. Hindi namin alam. Isang leksyon ito para sa aming lahat. Tinanggap ni Angela ang bawat paghingi ng tawad ng may grasya, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao. Nakita niya si Mia nakatayo sa may gilid tahimik na pinupunasan ang kanyang mga luha habang nakikinig sa anunsyo. Ngumiti si Angela.
Kinuha niya ang mikropono mula kay Enrique. Ang lahat ay muling natahimik. Salamat sa inyong lahat. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng init. Ang anunsyo pong ito ay isang simula pa lamang. At bawat simula ay nangangailangan ng unang hakbang. Bawat programa ay nangangailangan ng unang benepisyaryo. Ang kanyang mga mata ay direktang tumingin kay Mia. Ngayong gabi, nakilala ko ang isang dalaga na puno ng pangarap. Isang dalagang nais maging guro. Isang dalagang nagsisikap para sa kanyang pamilya. Isang dalagang may pusong mas maningning pa sa lahat ng diamanteng nasa silid na ito. Ang lahat ay napatingin sa direksyon ni Mia na ngayon ay nakatayo na. Parang isang estatwa, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtataka. Isang karangalan para sa liwanag ni Elena Foundation. Pagpapatuloy ni Angela ang kanyang boses ay naglalaman ng isang ngiting naririnig ng lahat na ipahayag ang aming pinakaunang full scholar para sa kursong edukasyon. Huminto siya, hinayaang ang sandali ay maging mas makahulugan. Si Binibining Mia Reyes. Sa isang iglap ang buong ballroom ay napuno ng isang malakas at taos-pusong palakpakan. Hindi ito ang formal at magalang na palakpak na karaniwang maririnig sa mga ganitong pagtitipon. Ito ay isang palakpak na puno ng emosyon ng pag-asa ng pagdiriwang. Si Mia ay napaluhod sa sahig, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa bigat ng biyaya. Ang kanyang mga hikbi ay naging isang iyak ng purong kagalakan. Mabilis siyang inalalayan ng kanyang mga kapwa-staff, niyakap siya masaya para sa kanyang tagumpay. Mula sa entablado, pinanood ni Angela ang lahat ng ito. Katabi niya si Enrique na hinawakan ang kanyang kamay at si Doña Remedios na marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Tatlo silang nakatayo doon, isang pamilyang muling nabuo at naging mas matatag. Tumingin si Angela sa kanyang asawa at ang nangiting ibinigay niya ay hindi nangiti ng isang taong nakaganti. Ito ay ang nangiti ng isang taong tunay na nagwagi. Hindi dahil napahiya niya ang kanyang mga kaaway, kundi dahil nakapagbigay siya ng liwanag sa dilim. Iyon ang tunay na tagumpay. Kinabukasan ng araw ay sumikat sa isang Maynilang puno ng usap-usapan. Ang kwento ng gala ng pagbubunyag ay kumalat na parang apoy. Ang mga front page ng mga pahayagan, ang mga trending topic sa social media, ang mga tsismisan sa bawat kapihan, lahat ay iisa ang paksa, ang asawa ng bilyonaryo na nagpanggap na serbidora at inilantad ang pagkukunwari ng alta sosyedad. Ang pangalan ni Victoria Rivas ay naging simbolo ng kayabangan. Ang video ng kanyang pagpapalabas sa hotel na kuha ng isang bisita ay naging viral. Ang kanyang negosyo bilang event organizer ay bumagsak sa loob lamang ng isang gabi. Walang sino man ang gustong maiugnay sa ganitong uri ng iskandalo. Ngunit si Angela ay malayo sa ingay ng lahat ng ito. Nakaupo siya sa hardin ng kanilang mansyon, hawak ang isang mainit na tasa ng tsa. Ang simoy ng umaga ay sariwa, at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon. Sa kanyang tabi, sa isang maliit na mesa, ay nakasalansan ang mga sulat at email na dumating para sa kanya. Hindi ito mula sa mga mayayaman, kundi mula sa mga ordinaryong tao. Isang mensahe mula sa isang security guard sa Makati. Salamat po, Ma'am Angela. Dahil sa inyo, parang gusto ko na ulit maniwala na may pag-asa pa. Isang sulat kamay mula sa isang kasambahay sa Cebu. Naiyak po ako sa kwento ninyo. Ganoon na ganoon din po ang nararanasan ko araw-araw. Binigyan niyo po ako ng lakas. Binabasa niya ang bawat isa. At sa bawat salita, nararamdaman niya ang bigat at kabuluhan ng mga nangyari. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng boses. Lumabas si Doña Remedios mula sa bahay dala-dala ang isa pang tasa ng tsa. Umupo ito sa tapat ni Angela.
May isang bagong lambot sa mga mata ng matanda, isang init na dati wala roon. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Sabi ni Doña Remedios ang kanyang boses ay mahina. Sa buong buhay ko ang tanging inisip ko ay ang pangalan, ang reputasyon, ang legasya. Akala ko, ang legasya ay nasa mga gusali, sa mga negosyo. Kagabi, ipinakita mo sa akin, ang tunay na legasya ay nasa mga buhay na binago mo. Tumingin siya sa mga sulat. Ito ang tunay na yaman ng mga De Villa at ikaw ang nagdala nito sa atin. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Angela. Inabot niya ang kamay ng kanyang biyenan. Sabay po nating gagawin ito, Mama Remy. Ang kanilang pag-uusap ay isang tahimik na pangako. Ang pader na matagal nang nakatayo sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Maya-maya, lumabas si Enrique. May dalang isang malaking blueprint. Inilatag niya ito sa mesa. Ano yan? Tanong ni Angela. Ang susunod na proyekto ng pundasyon, nakangiting sagot ni Enrique. Isang community center at library para sa mga bata sa Tondo. At meron akong imbitadong junior architect para tumulong sa disenyo. Itinuro niya ang isang pangalan sa ibaba ng blueprint. Isang pamilyar na pangalan. Ito ang pangalan ng isang binatang minsan ay natulungan ni Angela sa isang maliit na charity event. Noon, isang binatang nangangarap maging arkitekto, ngunit walang pampaaral. Isang kwentong ikinuwento niya noon kay Enrique. Napatingin si Angela sa kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Naalala mo? Palaging sagot ni Enrique at hinawakan ng kanyang kamay. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang tahimik na hardin, naramdaman ni Angela ang kabuuan ng lahat. Ang bawat piraso ng kanyang buhay, ang pagiging ampon, ang mga pangarap, ang pag-ibig, ang sakit, ang pakikipaglaban ay nagtagpi-tagpi para buuin ang sandaling iyon. Tumayo siya at lumapit sa may beranda, tinanaw ang syudad ng Maynila sa di kalayuan. Ang mga nagtataasang gusali ay kumikinang sa ilalim ng araw, mga simbolo ng kapangyarihan at yaman. Ngunit alam na niya ngayon kung saan matatagpuan ang tunay na liwanag. Hindi ito nasa tuktok ng mga gusali. Ito ay nasa mga ngiti ng mga batang mabibigyan ng aklat. Ito ay nasa pasasalamat ng isang security guard. Ito ay nasa luhang puno ng kagalakan ng isang dalagang matutupad na ang pangarap. Ang kanyang eksperimento ay tapos na. Ang gabi ng pagsubok ay nagwakas na. Nahanap na niya ang kanyang tunay na lugar, hindi bilang asawa ng isang milyonaryo, hindi bilang reyna ng alta sosyedad, kundi bilang isang tanglaw. Isang liwanag sa dilim na nagpapaalala sa lahat na ang dignidad ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang suot, kundi sa paggalang na ibinibigay at natatanggap nito. At sa tahimik na umagang iyon, alam niyang iyon ang pinakamahalagang leksyon sa lahat. Lumipas ang ilang linggo, ngunit ang alingaw-ngaw ng gabing iyon ay hindi pa rin humuhupa. Para kay Angela, ang bawat umaga ay isang paalala ng kanyang bagong katotohanan. Isang umaga, habang nagkakape, inabot sa kanya ni Enrique ang isang eleganteng sobre na may selyo ng isa sa mga pinakamalaking Women's Empowerment Summit sa Asia. Binabati kita, mahal ko. Sabi ni Enrique, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Inaanyayahan kanilang maging isa sa mga keynote speaker. Tinitigan ni Angela ang sulat, ang kanyang pangalan ay nakalimbag sa magandang pagkakasulat. Angela De Villa, isang tinig ng pagbabago. Sa halip na matuwa, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Speaker siya, ang babaeng halos hindi makapagsalita sa harap ng kanyang biyenan noon. Hindi ko kaya, Enrique. Bulong niya, inilapag ang sulat na parabang ito'y nag-aapoy. Isa lang akong nagkataon. Hindi ako isang leader, hindi ako isang simbolo. Ang takot na magkamali, na mapahiya sa mas malaking entablado, ay mas matindi pa kaysa sa takot na naramdaman niya noong gabing iyon.
Habang si Angela ay nakikipagbuno sa kanyang bagong imahe, si Doña Remedios naman ay nahaharap sa multo ng nakaraan. Oras na para sa kanyang lingguhang merienda, isang tradisyon na ginagawa niya kasama ang kanyang mga matatalik na kaibigan, mga kapwa matriarka ng mga prominenteng pamilya. Inihanda niya ang pinakamasarap na ensaymada at ang pinakamahal na tsa. Ngunit nang dumating ang oras, ang malawak niyang sala ay nanatiling tahimik at walang laman. Isa-isang dumating ang mga text message. "Pasensya na, Remy. Masama ang pakiramdam ko bigla. May bigla ang meeting ang asawa ko. Kailangan ko siyang samahan. Nakalimutan ko may appointment pala ako sa doktor." Ang mga palusot ay halatang halata. Tanging isang matandang byuda si Consuelo ang siyang dumating. Umupo ito sa tapat ni Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay malungkot. "Consuelo, anong nangyayari?" tanong ni Doña Remedios, kahit alam na niya sa kanyang puso ang sagot. Nagbuntong hininga si Consuelo. "Remy, alam mo kung gaano kita kamahal simula nito. Pero ang ginawa ng pamilya ninyo, yumanig ito sa pundasyon ng ating mundo. At may mga taong hindi natutuwa." "Sino?" "Si Federico." Simpleng sagot ni Consuelo, at ang pangalang iyon ay sapat na. Don Federico Silvestre, isang pangalang binibigkas ng may paggalang at takot. Isang taong hindi hayagang nag-uutos, ngunit ang isang simpleng mungkahi mula sa kanya ay batas na para sa marami. Narinig ko lang. Pagpapatuloy ni Consuelo na sinabi niyang ang mga De Villa ay nakalimot sa kanilang lugar, na kailangan silang paalalahanan kung paano gumagana ang ating mundo. Naramdaman ni Doña Remedios ang panlalamig. Ang pag-iwas ng kanyang mga kaibigan ay hindi lang isang simpleng tampo. Ito ay isang babala. Sila ay inihihiwalay. Sila ay ginagawang mga pariya. Samantala, sa tore ng De Villa Corporation, si Enrique ay nakaharap sa sarili niyang pader. Nasa harap niya si Mr. Velasco, ang CEO ng isang matagal ng business partner, isang taong may malapit na ugnayan kay Don Federico. "Enrique, pasensya na," sabi ni Mr. Velasco, umiiwas ng tingin. "Tungkol sa San Isidro Project, kailangan naming pag-aralan ulit. May mga concerns kami sa environmental impact sa community displacement." Kumunot ang noo ni Enrique. "Concerns? Isang taon nating pinlano ito, Ed. Pumirma na tayo sa lahat ng papeles. Anong nagbago?" "Maraming bagay ang nagbabago, Enrique." Sagot ni Mr. Velasco, ang kanyang boses ay hindi komportable. "Kailangan lang nating siguraduhin na ang lahat ay nasa tamang kaayusan." Ang paggamit niya sa salitang kaayusan ay hindi aksidente. Ito ang paboritong salita ni Don Federico. Naintindihan ni Enrique. Ang proyekto ay ginagawang hostage. Ito ay isang panggigipit na may malinaw na mensahe: yumuko kayo o babagsak kayo. Nang gabing iyon, sa isang eksklusibong cigar club, kung saan nagtitipon ang mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa, nag-cruise ang landas ng mga De Villa at ni Don Federico Silvestre. Ang matanda na may buhok na kasing puti ng niebe at mga matang kasing talas ng agila ay ngumiti nang makita sila. "Enrique Remedios," bati niya na, para bang sila ang pinakamatalik na magkakaibigan. At ito na siguro ang sikat na si Angela. Tumingin siya kay Angela. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Napakatapang ng iyong ginawa, Hija. Isang tunay na palabas." "Hindi po iyon palabas, Don Federico." Magalang ngunit matatag na sagot ni Angela. "Iyon po ay katotohanan." Isang halakhak ang kumawala sa matanda. "Katotohanan?" Ulit niya na parang isang salitang banyaga. Lumapit siya at marahang hinawakan ng isang antigong florera na nakapatong sa isang pedestal. "Alam mo, ang kaayusan sa ating lipunan ay parang isang mamahaling florera. Maganda, ngunit marupok." Ang kanyang mga daliri ay marahang gumuhit sa makinis na porselana. Isang maling galaw lang.
Pagpapatuloy niya ang kanyang tingin, ay bumalik kay Angela, puno ng kahulugan at basag na ang lahat. At kapag nabasag na mahirap nang buuin muli. Minsan, imposible na. Ang banta ay malinaw na kabalot sa isang sutlang metapora. Kinabukasan ang banta ay nagkaroon ng mukha. Sa front page ng isang kilalang tabloid, isang malaking larawan ni Angela. Noong gabing iyon ang nakalathala. Sa tabi nito ang isang lumang larawan niya payat. Gusgusin kuha sa labas ng ampunan. Maraming taon na ang nakalipas. Ang headline ay malaki at mapanira. Mula ampunan hanggang palasyo kwento ng isang Cinderella o isang kinalkulang iskema. Ang artikulo ay puno ng mga pahiwatig na ginamit ni Angela ang kanyang itsura para akitin si Enrique na ang kanyang kabutihan ay isang palabas para makuha ang yaman ng mga Devilla. Ito ay isang pag-atake hindi sa kanyang mga aksyon, kundi sa kanyang pagkatao, sa kanyang pinagmulan. Tinitigan ni Angela ang pahayagan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang puso na parang mga bubog. Ang gabing iyon, akala niya ay nanalo siya. Ngayon, napagtanto niya ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Ang artikulo sa pahayagan ay parang isang apoy na mabilis kumalat nilalamon ang lahat ng magagandang alaala ng kanyang tagumpay. Hindi na siya si Angela ang tinig ng mga walang boses. Sa mata ng marami siya na ngayon, si Angela ang ulilang mapanlinlang. Ang korona ng pagiging isang simbolo na hindi naman niya hiningi ay biglang naging isang koronang tinik na sumusugat sa kanyang anit. Sinubukan niyang huwag pansinin. Sinabi ni Enrique na huwag niyang basahin, ngunit ang mga salita ay may sariling buhay humahanap ng paraan para makapasok sa kanyang isipan sa mga sulyap ng mga katulong sa bahay, sa biglang pagbabago ng usapan ng mga tao kapag siya'y dumarating. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating hindi sa anyo ng isang headline, kundi sa isang tawag sa telepono. Isang hapon, habang nakaupo siya sa library, at pilit na ibinabaling ang kanyang atensyon, sa isang libro tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan sa screen ay nagdulot ng isang bihirang ngiti. Sa kanyang mga labi, Sister Teresa, ang matandang madre na siyang tumayong ina niya sa ampunan. "Sister, kamusta na po kayo?" Masayang bati ni Angela. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi masaya. Ito ay puno ng pag-aalala at kalungkutan. "Angela, anak, may problema tayo." Agad na kinabahan si Angela. "Ano po iyon, Sister May? Sakit po ba kayo?" "Hindi, anak. Ako'y malusog. Ang ampunan ng may sakit." Nagbuntong hininga si Sister Teresa. Ang Sylvester Foundation, ang pinakamalaki nating donor sa loob ng 20 taon, ay biglang binawi ang kanilang suporta. Lahat. Walang paliwanag. Isang sulat lang ang dumating kaninang umaga. Sylvester Foundation, ang pundasyon ni Don Federico. Nabitawan ni Angela ang librong hawak niya. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Ano po, pero bakit? Hindi ko alam, anak. Ngunit dahil dito, nanganganib tayong magsara sa loob ng 6 na buwan. Ang budget para sa pagkain ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Lahat ay apektado. Hindi ko na alam ang gagawin ko." Ang boses ng matandang madre ay nabasag sa huling mga salita. Pagkatapos ng tawag, nanatiling nakaupo si Angela. Ang telepono ay nasa kanyang kandungan pa rin. Pakiramdam niya ay sinaksak siya ng paulit-ulit. Ito na yon, ang pinakamasakit na ganti. Hindi siya ang direktang sinaktan ni Don Federico. Ang sinaktan nito ay ang kanyang nakaraan. Ang sinaktan nito ay ang mga batang katulad niya noon, mga batang walang kasalanan, mga batang nangangarap lang. Nang dumating si Enrique at makita siyang tulala, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Agad niya itong niyakap. Ikinuwento ni Angela ang lahat. "Huwag kang mag-alala, mahal ko," sabi ni Enrique. Ang kanyang boses ay puno ng galit
na hindi para sa kanya, kundi para sa matandang Silvestre. Ako ang bahala. Pupunuan ko ang lahat ng nawala. Doblehin ko pa kung kinakailangan. Ngunit umiling si Angela. Hindi iyon ang solusyon, Enrique. Paano kung bukas, ang isa na namang charity ang kanyang ipitin? Paano kung ang mga empleyado natin ang kanyang balikan? Hindi natin kayang takpan ang lahat ng butas na gagawin niya. Ito ay dahil sa akin. Ako ang may kasalanan. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay parang isang lason na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Sa kabilang dako ng mansyon, narinig ni Doña Remedios ang lahat. Pumasok siya sa library. Ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan na dati niyang ipinapakita. Hindi mo kasalanan ito, Angela. Sabi niya sa isang matatag na boses na nagulat sa kanilang dalawa. Ito ay kasalanan ng isang sistema na pinayagan nating umiral ng napakatagal. Ang kasalanan ng pananahimik. Kinuha niya ang kanyang telepono at address book. Ang matandang Federico na yan ay naglalaro ng isang maruming laro gamit ang mga lumang patakaran. Kung ganoon, sabi niya, habang nagsimulang mag-dial, gagamitin ko rin ang mga lumang patakaran laban sa kanya. Sa loob ng sumunod na 2 oras, naging isang general si Doña Remedios sa kanyang sariling digmaan. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan hindi para sa chismis, kundi para maningil ng mga lumang utang na loob. Consuelo, naaalala mo ba noong tinulungan ng yumaong asawa ko ang bangko ninyo? May hihilingin ako sa'yo. Pilar, ang anak mo ay nagtatrabaho sa kumpanya ni Enrique. Hindi ba nais kong imbitahin ka sa isang mahalagang pagtitipon? Hindi niya sila pinilit na kalabanin si Don Federico. Matalino siya. Sa halip inanyayahan niya ang piling-pili ng mga tao sa isang emergency fundraising gala for Bahay Pag-asa Orphanage na gaganapin sa kanilang bahay sa loob lamang ng 2 araw. Ang hindi pagdalo ay isang malinaw na pagpanig kay Silvestre. Ang pagdalo ay isang tahimik na pagsuporta sa mga Divilla. Ang gabi ng fundraising ay dumating. Ang mansyon ay puno ng mga bulaklak, ngunit ang hangin ay puno ng tensyon. Dumating ang mga inanyayahan ni Doña Remedios, ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng pag-usisa at kaunting takot. At sa kalagitnaan ng gabi, isang hindi inaasahang bisita ang dumating na nagpatigil sa lahat ng usapan. Si Don Federico Silvestre. Pumasok siya na may kasamang isang malawak na ngiti na parabang siya ang panauhing pandangal. Lumapit siya sa donation table, kumuha ng tseke at nagsulat ng isang halagang nagpalaki sa mga mata ng lahat. Inabot niya ang tseke kay Doña Remedios. Palagi akong handang tumulong sa mga nangangailangan. Aniya sa isang boses na sapat na malakas para marinig ng lahat. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa ng isang emergency gala para dito. Ang kanyang kilos ay isang obra maestra ng kalupitan. Ginawa niyang katawa-tawa ang kanilang ginagawa. Pinalabas niyang sila ay nag-iingay para sa wala. At pinalabas niya ang kanyang sarili bilang isang santo. Matapos ibigay ang tseke, lumapit siya kay Angela na nakatayo na parang bato sa isang sulok. Ngumiti siya isang ngiting puno ng pangungutya. Nakikita mo ba? Bulong niya ang kanyang hininga ay amoy mamahaling tabako. Sa mundong ito, ang pera ang nagsasabi kung sino ang santo at sino ang demonyo. Tinitigan niya ito nang diretso sa mata. Ang kanyang nanangiti ay lumawak. At ako, Hidya, marami akong pera. Ang mga salita ni Don Federico ay parang laso na naiwan sa isipan ni Angela, paulit-ulit na umuulit. Ang pera ang nagsasabi kung sino ang santo at sino ang demonyo. Sa loob ng ilang araw pagkatapos ng fundraising gala, pinili niyang manahimik. Ang takot na baka sa bawat kilos niya ay may madamay na namang iba ay parang isang kadenang pumipigil sa kanya.
Isang hapon, habang nakaupo siya sa balkonahe at walang imik na nakatingin sa hardin, nakita niya ang sobre na nakapatong pa rin sa kanyang mesa, ang imbitasyon para magsalita sa Women's Summit. Dati ito ay isang simbolo ng takot. Ngayon pagkatapos ng panghahamak ni Don Federico, ito ay nag-iba ng anyo. Ito ay naging isang hamon, isang sandata. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. May isang bagong apoy na nagsimulang mag-alab sa loob niya, isang apoy na pinatay ng takot, ngunit muling pinaringas ng galit at determinasyon. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang kanyang telepono, hinanap ang numero ng organizer at nag-dial. Nang may sumagot sa kabilang linya ang kanyang boses, ay kalmado ngunit hindi matitinag. "Magandang hapon po," sabi niya. "Nais ko pong kumpirmahin. Tinatanggap ko po ang imbitasyon. Ang desisyong yon ay naging isang hudyat. Ang buong mansyon ng Divilla ay naging isang war room. Ang laban ay hindi na lamang laban ni Angela. Ito ay naging laban ng buong pamilya." Si Enrique gamit ang kanyang resources sa kumpanya ay nagtipon ng impormasyon. Hindi niya hinanap ang mga iligal na gawain. Alam niyang masyadong matalino si Don Federico para dyan. Sa halip hinanap niya ang isang pattern, isang listahan ng mga maliliit na negosyo na biglang nalugi matapos makabangga ang interes ng matanda mga community project na biglang nawalan ng pondo, mga taong biglang nawalan ng trabaho. Isang mapa ng di nakikitang kapangyarihan. Si Doña Remedios naman ay naging strategist ni Angela. Gabi-gabi uupo sila sa library. "Huwag kang sisigaw, Angela," payo niya. "Ang tunay na kapangyarihan sa ating mundo ay hindi nakikita sa lakas ng boses kundi sa bigat ng bawat salita. Magsalita ka ng mahinahon pero siguraduhin mong bawat salita mo ay parang isang patak ng asido." Tinuruan niya si Angela kung paano tumayo, kung paano tumingin sa mata ng mga tao, kung paano gamitin ang katahimikan bilang isang armas. Si Mang Jose at ang iba pang mga kasambahay ay naging mga lihim na tagaambag. Ibinahagi nila ang kanilang mga kwento, ang pinsan na tinanggal sa trabaho dahil nagreklamo ang kaibigang nawalan ng pwesto sa palengke dahil sa zoning na pabor sa isang malaking korporasyon. Ang mga kwentong ito ang naging puso ng talumpati ni Angela. Hindi na ito abstract. Ito ay naging totoo, masakit at personal. Ang araw ng summit ay dumating. Ang convention hall ay puno ng mga pinakamaiimpluwensyang tao sa bansa. Ang mga ilaw ay nakakasilaw, ang hangin ay puno ng amoy ng kapangyarihan. Habang naglalakad si Angela, papunta sa kanyang upuan sa entablado, nakita niya si Don Federico. Nakaupo ito sa pinakaunang hilera sa gitnang-gitna na parang isang emperador na nanonood ng isang laban ng mga gladiator. Isang mapanuyang ng ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Nang tawagin ang kanyang pangalan, tumayo si Angela. Sa bawat hakbang niya patungo sa podium, naramdaman niya ang bigat ng mga tingin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakatakot. Ito ay nagbibigay lakas. Humarap siya sa mikropono. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang puso ay kalmado. Tumingin siya sa mga manonood, nilampasan ang mga kumikinang na alahas at mamahaling damit at sinubukang hanapin ang mga totoong tao sa likod ng mga iyon. "Magandang hapon po." Simula niya ang kanyang boses ay malinaw at umalingaw-ngaw sa buong hall. Hindi siya nagkwento tungkol sa gabing iyon sa hotel. Sa halip nagkwento siya tungkol sa isang batang babae sa isang ampunan na nangangarap sa ilalim ng buwan. Nagkwento siya tungkol sa isang estudyanteng nagtatrabaho sa gabi para lang makapagtapos. Nagkwento siya tungkol sa isang matandang katiwala na naglingkod ng tapat sa buong buhay niya. Nang makuha na niya ang kanilang atensyon at puso, dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang tono. "May mga nagsasabi na ang kaayusan sa ating lipunan ay mahalaga." Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang maghanap ng isang pamilyar na mukha sa audience.
na dapat nating protektahan ang kaayusan na iyan sa anumang halaga dahil ito ay parang isang maganda at mamahaling florera. Nakita niya si Don Federico. Ang nangiti nito ay naroon pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang maningkit. Pero ang tanong ko po, pagpapatuloy ni Angela ang kanyang boses ay bahagyang tumaas, hindi sa galit, kundi sa intensidad. Paano kung ang florerang iyan, na napakaganda sa labas ay puno na pala ng lason sa loob, isang lason na dahan-dahang pumapatay sa mga pangarap ng mga nasa ibaba. Isang lason ng takot na pumipigil sa mga tao na magsalita. Isang lason ng katahimikan na nagpapahintulot sa inhustisya na magpatuloy. Ang nangiti sa mukha ni Don Federico ay tuluyan ng naglaho. Tumingin si Angela nang diretso sa kanya na para bang silang dalawa lang ang nasa silid at sa huling mga salita ng kanyang talumpati, binitawan niya ang kanyang pinakamatinding atake. Hindi po ba't mas matapang na basagin ang florerang yon kahit gaano pa ito kaganda? Tanong niya, ang kanyang boses ay isang hamon. Hindi ba't mas may dangal na linisin ang lason at palitan ito ng isang bagay na dalisay at totoo kaysa hayaan ang lahat na malason sa ngalan lamang ng katahimikan? Pagkatapos ng huling salita, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hall. Si Don Federico ay nakatitig sa kanya, ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang segundo na parang isang kawalang hanggan. Pagkatapos isang tao sa likod ang nagsimulang pumalakpak. Isang mahina, nag-iisang tunog. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Hanggang sa ang buong convention hall, maliban kay Don Federico at sa ilang taong nakapaligid sa kanya, ay sabay-sabay na tumayo ang kanilang mga palakpak, ay dumagundong na parang isang kulog. Isang malakas na pag-endorso sa bawat salitang binitawan ni Angela. Nakatayo si Angela sa entablado sa gitna ng bagyo ng mga palakpak. Alam niyang sa sandaling iyon, hindi lang siya nagsalita. Siya ay sumigaw. At ang buong mundo ay nakinig. Ang palakpakan sa summit ay hindi lamang isang pagtatapos. Ito ay isang pagsisimula. Ito ang tunog ng pagkabiyak ng isang lumang florera. Sa mga sumunod na linggo, ang talumpati ni Angela na na-record at kumalat online ay naging isang viral phenomenon. Tinawag ito ng mga netizens na ang talumpati ng florera. Ang epekto ay hindi agad-agad, ngunit ito ay totoo. At unti-unting lumalaki na parang mga ugat na sumisira sa matigas na semento. Isang umaga, habang nagbabasa ng balita, ipinakita ni Enrique kay Angela ang isang artikulo. Isang kilalang conglomerate na dati kilala sa kanilang mahigpit na pulisiya sa mga manggagawa ay nag-anunsyo ng isang bagong Employee Dignity Program na nagtataas ng sahod at nagbibigay ng mas maraming benepisyo. Walang pag-amin, ngunit alam ng lahat na ito ay isang direktang reaksyon sa nagbabagong sentimiento ng publiko. Tingnan mo, sabi ni Enrique, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Hindi mo lang sila ginising, tinakot mo sila. Kasabay nito isang grupo ng mga batang CEO at philanthropist na pagod na sa mga makalumang pamamalakad ng mga tulad ni Don Federico ay nagbuo ng isang alyansa. Tinawag nila itong The New Alliance, na may pangakong magkakaroon ng transparency at ethical na pamumuhunan sa mga proyektong panlipunan. Ang monopolyo ng impluwensya ni Don Federico ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nawala, ngunit hindi na ito absoluto. Ang katahimikan na dati niyang sandata ay nabasag na. Ang mga tao ay nagsisimula ng magtanong, at iyon para sa isang taong tulad niya ay mas masahol pa sa isang direktang pagkatalo. Ang pinakamalaking pagbabago gayunpaman ay nangyari sa loob ng mansyon ng mga De Villa. Ang liwanag ni Elena Foundation ay naging mas aktibo kaysa dati.
Si Doña Remedios gamit ang kanyang malawak na koneksyon at si Angela gamit ang kanyang bagong tuklas na boses at tunay na koneksyon sa mga tao ay naging isang pambihirang tambalan. Hindi na lang sila nagbibigay ng scholarship. Nagtayo sila ng mga livelihood training center. Nag-organisa sila ng mga legal aid desk para sa mga inaabusong manggagawa. Ang pundasyon ay naging isang tunay na kanlungan. Sa kanilang mga meeting hindi na sila parang biyenan at manugang. Sila ay naging magkakampi magkaibigan. Ang paggalang sa pagitan nila ay hindi na batay sa apelyido, kundi sa tunay na paghanga sa isa't isa. Isang maaraw na hapon, dinalaw ni Angela ang universidad kung saan nag-aaral si Mia. Nakita niya ito sa campus grounds, hindi nag-iisa. Si Mia na dati isang mahiyain at takot na serbidora ay kumpiyansang nakatayo sa harap ng isang grupo ng mga estudyante nangunguna sa isang registration drive para sa isang outreach program. Ate Angela. Sigaw ni Mia nang makita siya. Tumakbo ito at niyakap siya ng mahigpit. Kamusta na po kayo? Ako dapat ang magtanong niyan. Nakangiting sabi ni Angela. Mukhang abala ka. Opo, sagot ni Mia, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang paraan na hindi pa nakita ni Angela dati. Pagkatapos po ng lahat ng nangyari, naisip ko hindi sapat na ako lang ang matulungan. Kailangan ko rin pong tumulong sa iba. Tumingin siya kay Angela, ang kanyang mukha ay puno ng isang pasasalamat na mas malalim pa sa pera. Salamat po ate, hindi lang sa scholarship. Salamat po sa pagpapakita ninyo sa akin na posible palang mangarap at lumaban. Ang mga salitang iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng palakpak sa mundo. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Angela, nadatnan niya si Enrique na naghihintay sa kanya sa balkonahe kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang takot at pag-aalinlangan. Magkatabi silang tumayo, pinapanood ang paglubog ng araw sa ibabaw ng syudad. Ang gabi ng gala ay parang isang kwento mula sa ibang buhay. Natatakot ka pa ba? Mahinang tanong ni Enrique habang isiniksik siya nito sa kanyang mga braso. Tumingala si Angela, ang kanyang mukha ay binabaha ng ginintuang liwanag ng papalubog na araw. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngasang ngiti na hindi na nagtatago. Isang ngiti na puno ng kapayapaan at lakas. Hindi na bulong niya. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Hindi na siya ang biktimang naghihintay ng kaligtasan. Hindi na rin siya ang simbolo na pilit niyang tinatakasan. Dahil ang liwanag, pagpapatuloy niya habang nakatingin sa huling sinag ng araw na lumalaban sa papalapit na dilim, kahit gaano kaliit, ay palaging mas malakas kaysa sa kadiliman. Natagpuan na niya ang kanyang sarili, hindi sa pagiging isang Devia, kundi sa pagiging si Angela. Isang babaeng natutong ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagpapatumba ng mga kaaway, kundi sa pagtatayo ng mga pangarap. At sa tahimik na sandaling iyon, alam niyang handa na siya para sa anumang bagong umaga na darating.